Magandang hapon po sa inyo lahat. God bless po. Welcome back po sa Coach Haji Vlog po. Muling magbabalik po ang iyong lingkod. Salamat sa mga nakaka-appreciate. Thank you. Sobrang thank you. Sa mga nag-views at saka nag-like. Thank you po. Salamat po. Yung mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang po. Masaya na po ako at na-appreciate ko na po yun. At buong puso na po ako nagpapasalamat. At God bless sa inyo lahat. Nawa, datnan po kayo ng mga biyaya pa. At matiwasay na pamumuhay sa atin yung sa bawat sambahayan natin. Okay po? Ang tatalakayin natin at bibigyan natin ng reaksyon at opinion ay regarding do sa isinampa ng kaso na Attorney Vic Rodriguez at saka ni Congressman Ungab, di ba? Tapos, yung interview ni Teacher Stella Kimbo, di ba? Typographical error daw yung nangyari doon sa mga blank na sinagawa din sa Bicameral Conference Committee na report na yan, final. Okay, bibigyan din natin ng konting opinion. Unahin na po natin yung isinampa nila Attorney Vic Rodriguez. Magandang sinyalis po yan, di ba? Dahil unang-una, base po sa ating opinion at reaction, dito natin malalaman at magkakaroon na ng tinatawag na tuldok. Kung sino ba talaga yung nasa right o nasa tamang landas o tamang pagkakataon sa bawat issue na nai-reach out dito sa ngayong mga nagdaan po, di ba? Kasi ang mangyayari po kasi diyan, di ba? Ang magiging hot kwan diyan, yung Supreme Court, pinal pa rin yan. Pero base doon sa inilabas ni doon sa first conference ng ating Senate President ni Escudero, di ba? Chief Escudero, Mr. Kilay, Mr. Kilay Escudero, na maging bahagi rin daw po ang Supreme Court sa budget. Parang ang labo naman ng sinasabi niya, di ba? Ang labo eh. Yun ang sinasabi ko mga kapatid. Parang nililito niya yung sambayan ng Pilipino, di ba? Pero ang kagandahan niyan, nabigyan na ng pagkakataon na para maliwanagan ang bawat isa sa atin. Pero nakita naman natin, kasi hindi naman talaga kwento eh. Typographical error, yung error na talagang kwan. Diba? Kasi nga, unang-una, talagang, ang sabi nga ng mga ko, diba? Imagine mo 13 pages, diba? Ang may mga komplikado dyan. Tapos, yung mga walang mga figure, umaabot siya ng 28 pages, diba? Yung mga walang figure, walang mga talaga nakalagay, di ba? Tapos yung may mga blank 13 pages yan. Kaya mabigat po yun. Kasi unang-una, hindi naman talaga error yan. Ang kwan doon, talagang sinadya. Hindi po yung typographical error talaga yan. Sinadya talaga yan. Talagang ginawa talaga nila yan. Nagpapalusot lang talaga ang nasa sa BICAM na joint ng Senate at saka ng Congress. Nagpapalusot lang ito mga kapatid. Bakit? Mistado na sila. Kung tawagin niyo sa ating mga salitang kanto, huli ka balbon. Kung tawagin niya kay Sister Stella, Teacher Stella, huli ka balbon. Kasi inamin niya na eh. Di ba? Inamin niya na may mga blanco talaga doon sa parte na yun. Kaya nga lang, di ba? Error, typographical error lang daw yun, yung bagay na yun. Para nabigyan naman daw nila ng authorization yung mga tinatawag na yung sa kanilang yung magpupuno doon. Mali. Kumbaga sa kanila, labag sa batas yun eh, di ba? Yung mga tinatawag nilang staff na mga pinagkakatiwalaan regarding doon na bagamat daw may mga error, ay may mga blanco na yun, pero nakaayos na daw yun, talagang gagawan. Pero ang tanong natin dyan, may karapatan ba kayo maglagay doon sa mga puwang na yon? Kasi kung tinatawag mo typographical error yan, yung error lang talaga. Grabe naman, this 13 pages, tapos 28 pages, 28 na blank. Siguro, ang error po kasi mga kapatid, ito, for example, sa isang parte, may wording na mali, o di kaya may numbers na mali. Yun, error yun. Typographical error talaga yan. Di ba? Pero yung 28 pirahan, parang labo nun. Alam mo, Teacher Stella, Kimbo, yung palusot mo, hindi na kwan yan. Hindi na po yan kakagatin ng mga sambayan ng Pilipino. Bistado na po kayo. Bistado na po kayo. Dangan nga lang, yan nga lang.
Ang kagandahan nga lang, base doon sa sinabi mo, umamin ka na. Pero sa Senate President na si Chis Kilay Escudero, ay walang pag-amin eh. Talagang pinaninindigan. At saka ito lang napapasiguhi ko na sa Senate President natin. Sorry po, Senate President, pasensya na sa sasabihin ko po. Nawa, sana wag po kayong maging balat sibuyas. Napapansin ko, parang sobrang yabang mo na doon sa isang parte na kayo na nga ang mali. Di ba? Nagyayabang ka pa po doon sa isang parte na, sige, magdemanda kayo. Di ba? Alam mo naman yung pagdidemanda, maraming proseso. Pero ang napansin natin dito mga kapatid, sila na yung mali, sila pa yung mayabang. Kung ano namang sinasabi, yung paglilito sa sambayan ng Pilipino, di ba? Nawala naman daw sinakita. Ano yung mga pag-aamin na yan? Ayan, last nga yan, umamin na kuwan niya na talaga may blanco. Si Teacher Stella Kimbo, iyan ba? Di ba? Siya yung chairman ng Appropriation, di ba, Committee. Paano mo masasabi na wala ka nakitang blanco, Mr. Kilay Escudero, di ba? Dangan nga lang siguro, gusto mo na lang panindigan yung isang parte. Ang hindi ko lang nagugustuhan dito mga kapatid, sa ating Senate President. Kayo na ang nagkakamali. Kayo na ang may mali, kayo pang mayayabang. Bakit? Imagine mo, sige, ganito. Maganda yan. Welcome po yan kasi malugan. Tapos, yung isa last pahayag niya, magsampa na lang kayo ng demanda. Di ba? Ano ba yun? Yung pagkakamali nyo, gagawin nyo yung ganun. Alam mo naman yung proseso ng pagdidemanda. Pero, yun nga maganda. Dahil ito, balikan natin, talagang nagsampa na ng demanda. Dinulog na sa Supreme Court yung para mapawalang bisa yung tinatawag na GAA. Yung enrolled bill na pinirmahan ng ating Pangulo na naging batas na sa pagpirma niya, yung GAA nga, di ba? General Appropriation Act, pinapawalang bisa nila dahil unang-una maraming mga usapin na hindi na nararapat doon sa bagay na yon na talagang basid sa kanila ay lumalabag sa saligang batas. Doon na nga lang po sa kwan di ba? Yung minensyon nila doon yung sa kwan, sa MIA, di ba? Na sa kwan, agriculture, sa MIA, tapos sa PhilHealth. Yung sa PhilHealth na lang, base sa kanila sinabi, labag sa batas yun, na i-zero budget mo dahil unang-una, yung mga sin taxes, katulad ng, di ba, tobacco, lahat yan, basta yung alak na yan, diretso yun doon sa tinatawag na, tinatawag sa may PhilHealth, di ba? Nasa batas po yan. Lahat ng mga sin taxes, dumidiretso doon, yung tinatawag na buwis doon. O saan mapupunta yun? Kung isisiro nyo, di ba, yung PhilHealth, di ba? Kasi yung mga sin taxes, diretso doon. Di ba? Doon yun nakalaan. Kung isisiro nga yun, ibig sabihin, labag nga sa batas. Saan mapupunta yung mga sin taxes na yun na makukolekta ng gobyernong ito, saan dadalhin? Nakabase doon sa batas, doon diretso sa PhilHealth yun. Yung subsidy na yun, di ba? Yung subsidy na mula sa tobacco, lahat na yan, basta sigarilyo, alak, doon diretso po yun. Saan dadalhin na yun? Kaya naman, mekos-mekos na naman, di ba? Kaya yun yung mga nakita natin doon sa i-challenge nila, dinulog na sa Supreme Court para makita at malaman talaga at ang desisyon niya nasa Supreme Court na, di ba? Pero langan nga, nakakalungkot dito mga kapatid kasi unang-una, huli na, kumbaga, kung mapapawalang bisa man o masasabing unconstitutional yung GAA, medyo may salimuot po yan. Bakit? February na po, di ba? Itong taon ng 2025. Medyo pag dideklara ng Supreme Court yan na unconstitutional, pero hindi natin, di ba, nagtatanong lang naman tayo. Kung maidideklara ng Supreme Court na unconstitutional, medyo medyo gahol na sa panahon, di ba? Yung mga bagay niya. Kaya hindi natin alam kung ano magiging kuwan. Kasi nga, Supreme Court lang talaga makakapagkuhan niya, pinal na usapin, kung talagang hindi siya labag sa batas o labag sa batas. Yung bagay na ginawa ng Bicameral Conference Committee, di ba? Na blinango nila. Pero bagay, doon sa sinabi ni Stella Kimbo,
sinuplak naman siya ni dating Senate President Tito Soto na talagang saan nagmumula yung saan alam na alam yung lumalabag kayo sa parliamentary proceeding, di ba? Sabi nga ni Tito Soto. Kasi yun yung pinakakuha niyan eh. Tapos papayagan nyo yung mga tinatawag nyo staff. Kuha nyo na committee staff niya, yung mga pinagkakataon na sila na may binigyan nyo ng pahintulot para doon sa isang party. Kasi buo na naman daw eh, di ba? Parang buo na yung mga figure na yun, nilagay na lang. Eh sabi ni, hindi po pwede yun. Labag na labag yun sa proceeding na isinasagawa ng BICAM. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kasi ang nangyari mga kapatid, di ba? Alam naman natin lahat na ang nangyari, natapos na yung usapin, natapos na yung deliberasyon doon sa debate sa BICAM, at nagkaroon na ng pinal na pagkuan. Kaya nga pumirma na po sila lahat, di ba? Pinal na po yun, yung pinaka-BICAM report na yun. Final na kasi napirmahan na nung mga dapat pumirma. Pero yun kinukusyon kasi nga may mga blanco doon. Pumirma kayo nung may mga blanco. Dahil nga lang hindi nyo maamin. Bakit? Isukol na po kayo sa pangungulo. Ito lalong hindi itong ating Senate President, di ba? Nakakalungkot. Napakahusay din naman itong Senate President natin. Dahil nga lang parang sunod-sunura na lang sa isang parte. O di kaya dala nung kanyang naunang pahayag na wala siya nakita, pinaninindigan na lang, di ba? At ang inirarason na lang ito, mga kapatid, ang nirarason na lang, sige, i-challenge niyo sa Supreme Court, magdemanda kayo. Yun ang hindi ko nagugustuhan dun eh, di ba? Yung dapat na pwede naman i-correct o pwede naman sabihin na ganito nangyari. Dahil gagawin mo pa yung mga ganong challenges na challenge mo pa yung sampay na Pilipino na gusto magdemanda. Di ba? Kayo na yung gumawa ng hindi tama. May mga blanco na kayong ginawa, kayo pang mayayabang na para bang itinuturing nyo yung mga sambayan ng Pilipino na walang alam. Di ba? Sorry po sa sasabihin mga kapatid. Para bang talagang nililiit lang talaga tayo nito mga namumuno sa atin eh. Nakala na sila lang talaga mahusay. Sila lang talaga may alam. Paiikutin lang tayo sa isang parte na akala nila ganon na lang. Na para bang, ito mga kapatid, sample ko lang. Sorry. Sample ko lang. Para bang, inahinan ka ng kanin na sobrang init, isubo. Parang gano'n, pinapakain sa'yo ng pilit. Na alam mo naman mali. Alam mo naman ano nang tama doon sa yung parte na yun. Talaga may mga blanco. Dahil nga lang, gusto nila, di ba? Yun ang masakit doon eh. Senate President Jesus Escudero. Huwag mo masyado kayong mayabang. Siyempre, yung pagdidemanda, mahabang proseso po yun. Pwede ba maging tinatawag dyan maging be humble naman po sa sambayan ng Pilipino. Unang-una, di ba? Sambayan ng Pilipino po, nagpapasweldo sa'yo. Gagawin mo yung mga ganun challenge, nakala mo itaas ng kilay, di ba? Tinataas mo ng kilay yung isang parte na usapin na pwede mo namang sabihin na may mga ganitong nangyari. Dahil, di ba? Hindi, pinaninindigan mo lang talaga. Di ba? Kaya nakakatuwa, di ba? Dahil unang-una, yun, naisampa na nala Congressman Ungab at saka ni Atty. Vic Rodriguez yung pagcha-challenge o pagkuha na unconstitutional yung GAA na pinirmahan ng ating Pangulo. Kasi unang-una, siyempre, BICAM, pinirmahan. Siyempre, bago makarating niya sa Pangulo, di ba? Yung pinaka-enrolled bill, kompleto na. Kompleto naman talaga yun. Hanggang doon sa mapirma ng ating presidente. Kompleto, walang mga blanco yun. Di ba? Kaya lang itong ating, segue lang tayo mga kapatid. Ito nga lang ating Pangulo at saka itong ating Executive Secretary, masyadong mabilis yung depensa. Di ba? Mabilis ang depensa, nasasabing fake news at saka sinungaling. Bandang huli, di ba? Nagtuturo na. Bandang huli, sinabi na, wala silang kinalaman. Kung ano man nangyari dyan, wala kaming alam dyan. Meaning to say, umamin ka na rin na talaga may mga blanco doon. O nasaan na yung credibility mo ngayon na sasabihin mo sa dating Pangulong Duterte na, di ba? Fake news, malicious. Tapos ito namang itong bungit naman, sasabihin na sinungaling. O sino lumalabas ngayon, di ba? Na fake news at saka sinungaling, di ba kayo?
Ay nire-reach out lang naman nila yung Bicameral Conference. Binibira nyo yung GAA. O, di ba? Hindi muna kasi nakikinig o hindi muna nag-iisip bago ilabas yung mga bagay na dapat sinasabi. Ayun. Di ba? Nasunog po kayo. Nasunog kayo sa isang parte na alam naman ng sabay ng Pilipino na, di ba? Kung sino yung unang pumutak, di ba? Ganun lang naman yung kasabihan natin, di ba? Kung sino yung unang pumutak, iyon na yun. Umamin din kayo, di ba? Na may mga blanco. Doon sa parte na sinabi nyo na wala kayong alam, iyay bahagi ng bicameral conference sa joint ng Congress at saka ng Senado. Sila ang dapat, di ba? Ayun naman ang sinasabi ng dating Pangulo, sila naman yung tinatarget, hindi po kayo. Sila yung tinatarget, tinatanong. Kaso pumipiyok po kayo. Wag mo siya. Sabi ko nga sa yung nakarang vlog ko, wag masyado po kayo nagpapahalata. Defensive po kayo eh. Masyado kayo nagpapahalata na para bang may alam kayo. Para bang may alam kayo. Nagtatanong lang po ha. Nagtatanong po ha. Baka magkamali po kayo. Nagtatanong. Parang may alam kayo. Bakit? Masyadong defensive po kayo. Na hindi naman kayo tinatarget pero kayo ang pumuputak. Diba? Sorry mga kapatid. Doon sa isang parte, nakakalungkot yung mga ganong sistema. Nakala mo ito mga kapatid, nagbibigay lang ako ng one. Itong ating mga namumuno, di ba? Sa ngayong kasalukuyang administrasyon, sa Senado, sa Congress, sa, di ba, executive branch, di ba, legislative branch, hindi natin kasama yung judikatura, di ba? Sila mga kapatid, ang akala nila mga kapatid, ito, masyado tayong ibinababa sa ating sitwasyon. Na ang akala nila, wala tayong kalamanan. Ang akala nila, tangan-tanga tayo o wala tayong kwandon. Huwag tayong pumayag mga kapatid sa ganitong mga kalakaran na para bang pinalalabas nila na ito lang naman yan. Ito, gawa na lang tayo ng mga tinatawag na mga alibay o gawa na lang tayo ng mga palusot. Alam naman natin na hindi nila mga alam yan. Yun ang isa sa mga hindi ko nagugustuhan. Yung parang itinuturing tayo mga walang kaalam-alam. Di ba? Doon sa mga ginagawa nila mga takipan, sabwatan, di ba? Kaya mga kapatid, huwag tayong pumayag. Kung kinakailangan magsalita tayo. Kung kinakailangan, huwag tayong maging bulag-bulagan, magbingi-bingihan. Doon sa mga parte, alam naman natin, di ba? Na mali. Alam naman natin na may nangyaring ganong kaganapan, pero ipinipilit nila na wala. Ito nga yung sinasabi ko mga kapatid noon, sabi ko na rin po ito. Yung normal, ginagawa nilang abnormal. Yung abnormal, ginagawa nilang normal. Di ba? Hindi maganda po yan. Yung ganitong kasalukuyang administrasyon, na para bang, di ba, malit na talaga, sobrang baba ng tingin sa ating mga sambayan ng Pilipino, yung mga nanunungkulan natin. Katulad nga yan, sa bawat first conference ng ating Senate President, tingnan mo kung gaano kayabang kung magsalita, di ba? Sobrang yabang. Dapat bilang, alam nyo mga kapatid, yung Senado po kasi, fiscalizer po yan eh. Yung Senado at sa Congress, fiscalizer po yan. Lalong higit sa may Senado. Di ba? Check and balance yan. Dapat doon po kayo lumagay, Senate President. Magbalanse po kayo. Magbalanse kayo kung anong issue, kung alin yung tama at mali. Dahil sambayan ng Pilipino ang pinaglilingkuran nyo. Hindi. Litaw na litaw eh. Yung pagtanggi, ang dami nang umamin, todo tanggi ka pa, na wala kang ganito, ganyan, tapos hahamunin mo pa ng demandahan, magdemanda na lang daw, mag-challenge daw, pumunta na lang daw sa super, gaano katindi, di ba? Kayo fiscalizer po kayo sa Senado, kayo po yung check and balance, dapat nandun lang kayo sa gitna, kung may nakita kayong katiwalian, may nakita kayong mali, dapat nandiyan kayo sa gitna, ituwid nyo po, bagamat kayong, kasi di natin masisisi sila mga kapatid. Bakit? Sila mismo ang gumawa ng mali. Kaya pinaninindigan na lang, kung todo tanggi na lang, kung todo deny na lang, na walang ganito, walang ganito. Samantalang ang dami nang umamin, ang dami nang nakakita, ang dami nang nagpapakita ng talagang may blanco. Pero itong ating Senate President, kung todo deny pa.
kung todo paghahamon pa, kung todo pagyayabang pa. Di ba? Last conference niya dyan, no? First conference niya. Di ba? Tama yan, welcome yan, para makita natin, di ba? O makuha natin na maging bahagi ng budget yung ating Supreme Court. Nasaan? Napakalinaw naman mga kapatid. Ano pakialam ng Supreme Court sa paggagawa ng budget? Di ba? Kayo ang nandyan na hindi gawain ng Supreme Court yung maglagay o magsabi kung magkano. Kayo ang nakaatang sa inyong mga balikat yung paggagawa ng budget. Ang gagawin lang ng Supreme Court, titingnan niya lang kung talagang mali yung ginawa nyo. Pero wala silang karapatan na baguhin o magbigay sila ng mga detalye o mga figure diyan kung magkano ang bawat departamento. Walang pakialam, hindi nila jurisdiction yung mga ganung bagay sa Supreme Court. Sila, titingnan nila kung alin yung maling ginawa base sa kanilang nakita at desisyon kung alin yung mali at yung alin yung tama. Di ba? Pero walang karapatan ng Supreme Court na maglagay ng mga items doon o ano pa mang mga sa bawat departamento. Gawain po ng legislative po yan. Gawain ng Congress at saka ng Senado. Sa inyo po yan. Huwag mo, alam mo, Senate President, huwag mo isangkot ang Supreme Court sa isang parte ng paggagawa ng budget na hindi naman nila trabaho. Malinaw naman po yung mga kapatid. Bakit kanya sinasabi yan? Di ba? Para daw makita yung kung para masama rin sila sa paggagawa. Para bang pinalilinaw niya, mga kapatid, kapag nagdesisyon ang Supreme Court, tayo po, opinion ko lang po yun ha, pag nagdesisyon na unconstitutional yung nagawang yung bicameral o enrolled bill na yan, para bang nakikialam yung Supreme Court sa paggawa ng budget. Hindi po. Kung ano nakita nilang mali, doon lang sila magdidesisyon kung mali. Kung talaga may blanco. Pero yung mga figure doon, wala sila doon. Hindi nila trabaho yun. Sa Supreme Court sila. Di ba? Mga matindi naman tayo nakapagtapos ng gusto. Napakalinaw naman ang kuha nila. Jurisdiction, kung ano naman ang trabaho nila ng bawat isa. Legislative at saka judikatura. Di ba? Alam naman natin yung mga trabaho nila kung anong mga nakaatang sa kanila. Tapos sasabihin ni Senate President para makasama rin sa paggagawa ng o makasama yung Supreme sa paggagawa. Labo mo naman. Ano naman po doon ng Supreme Court yan? Trabaho nyo po yan. Trabaho ng legislative po yan. Hindi po ng judikatura. Diba? Kaya lang naman siguro, opinion ko lang po kaya naman binabanggit mo yun para makuha niyo Supreme Court na huwag kayong makialam sa decision namin, sa ginawa namin. Kung mali nga, di ba? Iyan ang nababasa ko mga kapatid Iyan ang nababasa ko. Bakit niya nasabi yun na doon sa press conference niya na para makasama sa paggawa ng budget ang ating welcome po sa pag-challenge o pagkuha sa Supreme Court para makasama sa paggagawa ng labo kumbaga, hindi ko naman sinasabi na pinangungunahan niya Supreme Court. Pero base doon sa aking sariling opinion, sariling pag-unawa, kapag diniklara yan na unconstitutional, kung talaga tayo hindi natin alam kasi Supreme Court po yan, sila ang pinaka-pinal. Pag diniklara yan, sasabihin nila, di ba, para bang nangyari, sasabihin ng Senate o ng Congress, nakikialam kayo doon sa isang party na gawain namin. Kung mali nga, may mga blanco nga, ba't kukunin nyo yung Supreme Court? Di ba? Sino ba mas mataas sa inyo, di ba? Bagamat pangatlo kayo, di ba? President, Vice President, Senate President, di ba? Congress, tapos, di ba? Supreme Court, di ba? Pero sila ang magdidesisyon, sila ang titingin kung mali yung mga ginawa, kung talagang may mga blanco. Yun ang kuha ng Supreme Court. Kumbaga, arbiter sila Kumbaga, nasa gitna lang talaga alamin lang nila. Kung talaga may mga blanco nga, mali ba yung pagkakagawa ng proseso? Yun yung side ng Supreme Court. Hindi yung gagawa sila makikibahagi sila sa paggawa ng budget. Napakalayo nung sinasabi mo, panlito po yun, nililito mo, Senate President, yung sambayan ng Pilipino, ibinababa mo ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino na hindi alam yung ganitong sitwasyon. Di ba? Dahil pinalilitaw nyo, kayo lang magagaling. Pinalilitaw nyo, talagang ganon. Yung pagtingin nyo sa sambayan ng Pilipino, napakababa na.
Samantala kung tutuusin, fiscalizer po kayo. Check and balance po kayo. Nandyan lagi, kung ano man ang ginawa ng executive, dapat kinukorek nyo po yan. Kasi nandyan po kayo. Check and balance po kayo eh. Di ba? Kung may nakita kayong mali sa executive, dapat kayong unang-unang pupuna. Kasi nga, hindi pwedeng nagiging tuta kayo ng executive. Kung anong sabihin, sunod-sunuran lang kayo. Hindi naman ganoon ang Senado. Diba? Nakakalungkot mga kapatid. Yung mga senador natin ngayon, hindi na sa pagkukana. Dahil unang-una, wala naman tayo inabot na pinag-aralan na mataas. Sila naman, may mga kwa, diba? Ang nakakalungkot ng mga kapatid, mga senador natin ngayon. Naalala ko mga kapatid, way back lang tayo sa mga part na yung mahuhusay natin mga senador, yung mga mahuhusay natin, ang katulad ng Maceda, di ba? Diba? Tolentino, di ba? Ayan, sama na natin siyempre. Bagamat yung iba, ayaw na ayaw dito, Kininoy Aquino, di ba? Sama na natin yan. Jokno, di ba? Yung tatay ni Go, di ba? Ni Cheldok Jokno. Napakahusay niya. Manlapos, di ba? Oh, sino ba? Salonga, di ba? Oh, Nini Pimentel, di ba? Ang idol natin yan si Nini Pimentel. Di ba? Yung babae, napakagaling. Miriam Defensor at saka si Iba Calaw. Ang huhusay. Hindi nagpapagamit eh. Di ba? Ang huhusay. Andiyan ba? Siguro si Kuan. Bahagi ng talagang yung tanyada natin. Di ba? Yung matandang tanyada. Di ba? Yan yung mga senador natin na walang buwan. Lalong higit si Mr. Expose. Naalala niyo po si Mr. Expose? Si Ernesto Maceda. Walang buwan yan. Panahon ni Erap, hinahamon niya pa. Pitpita ng itlog eh. Di ba? Naalala niyo noon? Hinamon niya si Erap. Di ba? Ibig sabihin, check and balance talaga sila. Sila kaya nilang kunin na pag nakita nila sa executive na mali, magsasalita sila. Diba? Hindi yung maling-mali na, pinangangatuwiran pa. Maling-mali na, ang yabang pa. Diba? Saan naman pupulutin ang sambayan ng Pilipino sa mga pinagagawa nyo? Diba? Sambayan ng Pilipino ang pinaglilingkuran nyo. Hindi po si Bonget. Tandaan mo yan, Mr. Escudero, Senate President. Hindi po. Huwag niyo pong kuhanin. Bagamat wala akong sinasabi na gano'n po na sitwasyon na nagkakaganon ng sitwasyon. Hindi po. Halatang-halata naman po eh. Maling-mali na, dapat, huwag po tayong, siguro naman, pwede naman, wala naman siguro masakit kung sabihin na gano'n nga nangyari. Hindi yung, alam mo na ang lahat. Alam mo na yung kaganapan, pinagtatanggi-tanggihan po. Ang dami nang umamin. Sobrang kapal naman ang mukha mo. Di ba? Na pinaninindigan mo yung mali. Pinaninindigan mo yung, alam mo, pinaninindigan mo na walang ganong blanco. Ano na ba yan? Di ba? Mga kapatid, di ba? Eto, kay Teacher Estela, Kimbo, kay graphical error lang daw talaga yun. Ano ba yan? 13 na pages, tapos 28 na mga item na mga walang buwan. Error? Sinadya nyo. Alam nyo sinadya nyo yun. Tapos sasabi mo, mayroong authorization dun sa mga technical staff. Di ba? Yung tinatawag nila technical staff. Tanong mga kapatid, Teacher Stella, bahagi ka ba ng technical staff? Si Tambalos-Los ba at saka si Go, bahagi ng technical staff? Permado na, kayo ang nag-fill up. Kayo ba yung technical staff? Nagtatanong lang po ako, nagtatanong lang po. Sino yung bahagi? Ba't hindi mo ihayag kung sino yung mga technical staff na sinasabi mo na binigyan nyo ng pahintulot? Para maging transparent tayo. Ang hinahanap namin dito mga kapatid, ang hinahanap natin dito mga nanunungkulan sa sambayan ng Pilipino, ang hinahanap na yung accountability, transparency, accountability. Ipakita nyo. Ilabas nyo. Ayan nga, sinasabi nga ng iba. I-reveal nyo po yung buwan. Yung enroll bill. I-reveal nyo.
kung talaga para sa bayan kayo, i-reveal nyo yung enroll bill para magkaalaman kung paano ano nangyari doon. Oh, tapos i-reveal nyo kung sino yung technical staff na sinasabi nyo na binigyan nyo ng authorized na base sa sinabi ng ating Senate President, labag yun sa parliamentary proceeding. O sige nga, ilabas nyo yan. Nabuko po kasi kayo. Diba? Kung tawagin nga, diba, huli ka balbon. Teacher Stella, huli ka balbon. Yung mga ganong alibay, hindi na po yan. Matatalino na po isang bayan ng Pilipino. Hindi na ganun. Dangan nga lang, nililit nyo lang talaga isang bayan ng Pilipino. Diba? Nililit nyo lang yung kakayahan, yung pangunawa, na para pag lumalabas, kayo lang talaga ang mas higit na nakakaalam doon sa mga parte ng mga pinagagawa nyo na kahit alam naman ng nakakarami na talagang maling-mali, alam naman ng nakarami na talagang may mga patlang, may mga puwang o may mga blanco, pero pinangangutwiran nyo pa rin na lumalabas ba? Diba? Puro alibay kayo at kayo pa ang mayayabang sa isang parte na to. Na kung titingnan mo, kayo na nga ang nag-insert yun. Diba? Kita naman kung paano tumaas yung increase ng bawat at saka yun nga, sabi nga, nakita rin natin doon sa kwan, yung tinatawag doon sa kwan, yung pinail na Atty. Vic Rodriguez at saka Congressman Ungab. Nakita rin natin doon yung tinatawag na kwan, yung proposed budget na ibinigay ng isang katulad sa Pangulo. Pero dinagdagan nyo, di ba? Yun, kinu-question nila yun. For example, doon sa Congress, Kitamba, yung proposed budget nila ay 16, di ba? 16 billion, something yan. Tapos naging 33.6, di ba? Almost 17.3 billion yung idinagdag nyo. Ang kinu-question nila doon, original na proposed budget na i-propose nyo, pero iba yung ibinigay, dinagdagan nyo. Iyon ang kinu-question nila na base doon sa bawal pero base doon sa inilabas nila ng mga agrumento, hindi naman daw talaga magiging labag sa batas. Bakit? Kasi nga, yung general budget na 6.27 trillion, di ba? Hindi naman daw nadagdagan yun. Hindi nadagdagan yung budget na yun. Yung kabuang budget, bali doon sa bawat departamento, sa bawat sangay, kunyari sa executive branch, sa Pangulo, nadagdagan, di ba? 10 point, gano'n lang pero naging, di ba? Naging 15, di ba? Oh, nadagdagan. Ang wala lang talagang dagdag yung sa Vice President, di ba? Di ba? 733 lang. 733 pa rin sa, di ba? Designated budget, di ba? Yung sa secret. Zero sila sa dagdag. Zero yung Vice President sa dagdag. Pero doon sa mga Congress, sa Senate President, sa Pangulo, puro may dagdag, di ba? Tapos, isa pa sa mga kinukasyon nila doon mga kapatid, yung sa DepEd, di ba? Na talaga dapat, base doon sa saligang batas, dapat siya may pinakamalaking allotment na maia-allot na budget. Pero, bumagsak yan, naging DPW. Pero ang ginawa nila, yun nga, yung mga katulad ng under ng Defense Department ng mga school, yung kuan, isinama nila sa DepEd. Tapos yung PNP, ng mga school ng mga PNP, na hindi naman sakop ng DepEd, sinama nila para lang palabasin nila, di ba? Na yung DepEd pa rin na may pinakamalaking budget. Pero yun yung kino-question nila, di ba? Kasi sinisingit-singit na lang nila doon. Diba? Iyon yung mga kapatid ang dapat nakikita natin. Huwag tayong pumayag sa mga parte na alam natin balim. Kung kinakaya magsalita po tayo. Huwag tayong maging bulag-bulagan katulad ng mga kanilang mga alagad na bayaran. Na kahit alam nila na yung budget na yun ay para makaka-apekto rin sa kanya pero nagiging bulag na. Nagiging parang, kasi nakikinabang nga po yung mga kanilang mga bayarang vlogger na yun, mga tinatawag na Talyanista vlogger. Diba? Yan. Nagbubulag-bulaga pero hindi niya alam yung budget na yon ay para sa kanya rin yon. Maapektuhan din siya noon. Pero dahil sa may pakinabang, may ibinibigay, tatanong lang po kung totoo pero marami pong umamin na niyan. May mga resibo pa nabasa sa mga JC, di ba, na talagang mayroon silang buwanang allowance o sahod, di ba? Mayroon silang mga ganon. Pero, siyempre, mahirap mag-akusa nang wala tayong ebidensya. Kaya, iyo'y bahagi allegedly, di ba? Allegedly. Kaya, sana naman, yung mga ganung bagay, mga kapatid, huwag na tayong pumayag sa mga ganung pagkakataon.
Kung kinakailangan natin magsalita tayo. Kung kinakailangan tayong ipakita natin yung tinatawag na para mamulat din sila, mamulat tayo, para tayo mamulat sa katotohanan, gawin natin. Kung kailangan tumayo. Diba? Ganun lang. Ako, sa part ko po, hindi na ako papayag. Kahit maliit po yung channel ko po, naniniwala po ako, maliit lang po yung channel ko, pero nakakatulong din at nagbibigay din ng kaunting opinion sa isang parte na alam nating mali. Kaya lagi ko sinasabi mga kapatid, God bless po lahat ha. Pag mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. At ingat po tayo lahat. At nawa, magkaroon ng magandang desisyon ng ating Supreme Court upang makita kung talagang mali o tama. Doon tayo sa tama lagi. Kung ano man ang magiging pasya ng ating Supreme Court, susunod tayo. Igagalang natin sila ang pinal. Salamat po at God bless. Thank you po.